Yes, sir. Parang as a pledge, as a commitment. Yes, sir. That is correct, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chair, ikaw na nga nagsabi, Prosec, it is not in the law. Okay. Gagawa ka ng paraan para i-circumvent mo yon, papasukan mo doon sa memorandum. Reasonably ba yung maglalagay ka ng isang bagay that was not even provided as a requirement? Alam mo, as a lawyer, sinasabi natin palagi, the spring cannot rise higher than its source. Ano yung source? The law itself, di ba? Bakit ka ngayong gagawa to circumvent it para lang ipakita mo? Alam mo, you'll be abusing. That is grave abuse of discretion. Hindi mo nga alam, magkano isosoli nila, for example. Alam mo ba kung paano isosoli? Doon lang sa solian, doon lang magkakaroon na ng corruption dito. What was not given to you by the law, you cannot have it. Dito tayo nagkakaproblema, Mr. Che. Kaya, ang pinag-uusapan lang, these people, gusto nilang tulungan ang Estado. We're not, hindi man hidden wealth pinag-uusapan Mrs. dito. Diskaya wants to say something. Can we allow her? Pwede natin magsalita ka muna. Yes po. I-confirm ko lang po kasi with what attorney Fadulyan said na meron kaming we were given temporary security. Definitely we weren't kasi I had to get our own security for me and my kids after the session here where we mentioned the 17 congressmen. So hindi po kami nabigyan ng DOJ ng any security whatsoever. And then yung sinasabi na hindi kami nakikipag-cooperate. Actually, the affidavits that they were requesting were prepared and we were ready to give it to DOJ. Pero kasi we were required to restitute first. So hindi namin You were required to restitute how much? Wala silang sinabi na amount. So hindi namin alam kung ano yung restitution. Baka stipulation lang. So it was one of the one of the stipulations PG, that baka stipulation lang was yun, asked of us. Mr. Chair, I am not privy because I am not part of the ones who've been talking Yes. to and communicating Yes po, with the opo. Diskaya couple. So I will have to validate that information, Mr. Chair, as to whether or not So- restitution was made a condition. Maybe you can renew your application. Actually, hindi din Puntahan nyo kami... na lang si PG Padulyon. Opo, hindi na po kami... We are 100% trying to cooperate with whatever is asked of us. So when Mr. Diskaya was let out for a half day to do the ledger, nagpasa po kami ng ledger ni Yusek Bernardo noong day din na yon. Pero hindi din pinansin. Parang sinabi sa amin, the case will go on Okay, even without para the lang kasi ledgers. 490 na, no? Sabihin yung lawyer ninyo, mag-coordinate sa DOJ. Andito yung director ng WPP. Kung makipag-ugnayan, para hindi tayo dito nagba-back and forth. Hindi tayo matatapos eh. Kasi I think there's a lot of miscommunication eh. No, iba yung interpretation, iba yung interpretation. Yes, so, Mr. Senator Chair. Rizal, you're about to... Yes, salamat Mr. Chair. Since sinabi ni Ms. Diskaya na gusto nilang mag-cooperate 100% sa mga investigasyong ito, just to make of record explicitly, bukod po sa sinubmit na nilang mga proyekto ng Alpha and Omega 2016 to 2022, iniintay pa po ng komite yung mga proyekto 2016 to 22 ng St. Gerard, St. Timothy, Amethyst Horizon, St. Matthew, Great Pacific Builders, at Elite General Contractors. Plus po, yung mga joint venture agreement projects ng mga Diskaya taong 2016 hanggang 2022 din, Mr. Chairman. Salamat po. Thank you. So, salamat Mr. Chair. At siguro baka magkakaroon ng panibagong pag-asa yung mag-asawa na ito. Pero Prosec Padulyon, huwag mo nang ipipilit yung restitution na ilalagay mo sa memorandum. Mali yun. Para matuloy. Kasi nag-a-apply lang naman eh. Baka naman, ang totoo niyan, kahit Mr. Chair, Actually, hindi outright yung restitution. Parang pledge yan eh. Parang willing kami mag-restitute. Parang ganun lang. Hindi outright kasi pagka-outright, parang extortion yun. Hindi, maski na yung pledge eh. Wag na muna nating ilalagay kasi parang nababahiran ng ano eh. Unang-una, hindi nga natin alam
Magkano ba yung re-rest? Sino bang magkukwenta? Sino magtatago nito while nandyan yan? Paano kung halimbawa hindi naman na kumpleto, hindi sila nag-qualify? O kung nag-qualify man lang sila as state witness, later on, nagkaroon nga sila ng konting sablay, pwede rin naman silang i-discharge as state witness. What happens to the restitution? Kaya para wala kayong sagutin, huwag nyo nang ipipilit yun, wala kasi sa batas yun. Okay. I would suggest Thank that you, the lawyer Mr. of the Diskaya couple will just coordinate with the DOJ. Okay. Settled? Para mag-renew yung application. Yeah, thank you very much. So, meron pa? Thank you, Mr. Chair. Thank you very much. PG, you want to say something pa? Sir, ulitin ko lang po, yung pag-admit, pagpasok ko kasi sa pag-apply sa program is voluntary. That's why we cannot coerce or force anybody who wants to be admitted. However, yung sa sinasabi lang po ni Senator Marcoleta, una-una po liliwanagin ko, hindi po ako nag-i-impose ng conditions na ilalagay sa Memorandum of Agreement. It is an agreement between the Secretary of Justice representing the WPSB and the applicant. Now, as to whether or not restitution will be included there will depend on the evaluation of whatever statements will be submitted to us. So, gusto mo talagang patagalin itong usapan na to? Pinaliwanag ko lang ho, sir. Pinaliwanag ko lang ho. Okay. So, members, would you like them to continue reading yung ledger, the contents? Sige. Continue, Mr. Diskaya. Salamat, Mr. Chair. Mangilang tanong lang ito, Mr. Chair. The way, point of information, nakabalik na po yung mag-asawa. May mga dala raw sila. Ano po yung pinagpaguran nyo sa inyong hearing, Senator Marcoleta, ito yung napagpaguran nyo sa hearing nyo, yun, dala na nila, yung ledger. Hopefully, Mr. Chair, na meron silang maipapakita na talaga magagamit natin. Mr. Sala, kunahin na kita. Meron kayong tinatawag na River Basin Control Office na nasa inyong departamento. Tama ba? Yes, Mr. Chair, Your Honor. Yes po. Totoo po yan. Kailan ba nagawa yung opisina na yun? Kailan na-establish? Hindi ko po alam, Your Honor, eksakto, pero matagal na po ako sa DNR. Matagal na po yung opisina na yan po. 10 years? So kasabay mo siguro? 35 years na po ako eh. Kaya nga, Hindi naman. siguro 30 years na yung RBCO, tama? Hindi ko po sigurado. So matagal na. Apo. Kasi, alam mo ba yung mandato ng RBCO? Yes po. Sabihin mo. Sila po yung nag-aano po ng master plan po for the sustainable ano po ng ating mga rivers. Especially mga major river system po sa ating bansa. Oo, yun ang they serve as the lead oversight Yes, opo. agency for all river basins. Yes, sir. Yes, And Your we Honor. have 18 river basins in Major the river entire country. basins po. At ini-integrate nila yung mga national plans and programs of flood control, Yes, Your Honor. including environmental protection. Yes, Your Honor. Napaka-importante ng kanyang mandato, tama? Opo. Tama po, Your Honor. Pero sa tagal nila sa inyong departamento, wala kong nakitang sino man na tumestigo sa committee ito na sila'y nakipag-coordinate o sila'y pinuntahan, for example, ng DPWH sa paggawa ng napakaraming flood control projects. Kasi kung hindi mo isasaalang-alang ang mandato nito, na siya pala yung gagawa ng master plan to integrate a comprehensive master plan, lahat ng gagawin ng DPWH, mula ng pagdating ni Ferdinand Magellan sa ating bansa hanggang ngayon, walang mangyayari sapagkat hindi sila konektado. Tama? Tama po, Your Honor. Kaya failure ang ating mga flood control projects. Hindi dahil sa napatunayan na natin ang maraming katiwalian, ang maraming korupsyon, ang lawak at ang lalim, kasing lalim ng mga baha na dumating sa ating bansa. Ito yung isa sa hindi nakita o ayaw tingnan ng DPWH sa mahabang panahon. Paano kayo makapaglalatag ng matino at katanggap-tanggap at makakapagprotekta sa mga komunidad ng ating bansa kung hindi sila integrated? Yung 18 river basins ay dapat isinaalang-alang para
katanggap-tanggap. At saka talagang makakapagprotekta siguro ng karamihan ng ating mamamayan, kung hindi man lahat. So bakit nandyan pa yung River Basin Control Office? Anong ginagawa nito? Kung wala naman palang, walang pakinabang. Your Honor, ang alam ko po, may mga proyekto din po kami na related po sa pagmamanage po ng ating mga major river basins. Ang DNR. Ito nga yung major na mandato niya, hindi niya ginagawa. Ano sa palagay mo ang ginagawa nila? Naghahanap ng mga daga, mga ipis. Ito po yung problema, Mr. Chair. Ano? Napakarami. Halimbawa po, yung IMS, ito yung Information Management System ng DPWH. Ito ay nasa ilalim ng Planning Service. At sa ilalim ng IMS, nandyan ang PCMA, nandyan yung MYPS, yung Survey 123. Engineer Bernardo, tama? Ito yung ginagawa actually para mabantayan, mamonitor yung upgrading, yung pag-update ng progress ng mga proyekto, lalong-lalo na yung pinag-uusapan ng flood control projects. Kung hindi akma, kamukha ngayon, napatunayan na kahit sinasabi po nilang real-time geotag, ang dali palang takpan yun. Kukuha lang ng ibang litrato, isasalpak na ganyan. Akala mo, totoo na ang accomplishment is so much percent already. Pero hindi totoo eh. Kaya naglipa na yung ghost projects. Inamin po ni Yusek Cabral, nang nandito siya, at nakikinig po si Secretary Bonoan noon, na yung sinabmit po nila na naging sumbong sa Pangulo ay base sa MYPS. Ito yung multi-year projects system. Ang dapat sana palang ibinigay nila ay yung PCMA na kahit papano ay medyo malapit-lapit sa katotohanan. Gumawa po kami ng pagsusuri dito sa dalawang application na ito, Mr. Chair. Nag-random po kami sa napakaraming mga projects. Easily, lumitaw po sa pagsusuri namin. Wala pang isang araw, 14 po na projects na hindi magkakatugma po yung coordinates. Isang maliit na difference lang either sa X or sa Y. Alam po ninyo ang variance na nakita namin, discrepancy, mula sa maliit na about 67 meters to about 700 meters. Yusek Bisnar, sa harap ng napakalaking deviation ng mga coordinates, gusto po namin matukoy talaga kung ilan ang bilang ng ghost projects. Pero kung pagbabasihan po ninyo yung maling input na ibinigay, sapagkat ito ay nakabase sa MYPS, pati kayo may liligaw din yan. Di ko alam kung paano nyo gagawin. Ito nga po, hindi talaga real time. Walang satellite pala ang DPWH. Kaya nga, nung pagdinig ng Philippine Space Agency, na imungkahi nga namin, tulungan mo na nga ang DPWH. Baka kayo, makakonekta kayo talaga ng direkta ng satellite. Kasi po, yung pag-update ninyo, Yusek Bisnar, once a month, at the end of every month. So yung galaw lang ng isang kakasangkapan lang ng encoder, yung inyong project manager doon sa baba, hit niya lang. Wala na, sarado na yun. Paano nyo susubaybayan lahat ito? Pinag-uusapan natin halos 9,000 flood control projects. Sa harap po ng katotohanan, napakaraming applications. Meron pa po kayong CPES. Yung CPES nyo ay Constructors Performance Evaluation System. Na kung saan tinitingnan ninyo ang bawat aspeto. Kung sino talagang magaling gumawa. Kung sino. Pero lahat ng ito nawala na sa isay. Yung lalim, yung lawak, ang nakita nating katiwalin at corruption. Hindi na mapasusubalian kahit kailan. Mr. Chair, ako po ay
dadako na doon sa matagal ko na sanang, kanina pa kasi, magmula nung ako po ay maging Blue Ribbon Committee hanggang kayo po ay pumalit, iisa po ang nakita natin. Hanggang ngayon, nakita natin yung sa magitan ng testimonies ang napakarami pong tinawag natin dito. Wala pong kokontra na talagang ang lalim ng katiwalian at korupsyon na na-establish po natin. Mali-malitang pera po ang nagpalitan ng kamay dito. Tinitingnan ko po yung ating Senate Blue Ribbon Rules. May I refer to Section 5, o Article 5, Section 3, Mr. Chair. Dito po yung sinasabi, reports on bills and resolutions. Where evidence of malfeasance, misfeasance, and nonfeasance is uncovered in the course of the committee's investigation, the matter may be referred to the Ombudsman or to the DOJ or to any appropriate agency as the case may be. Sa opinion ko po, ay palagay ko tama na po na mula dito ay i-repair na po nating lahat. Sapagkat yun po yung ating tuntunin. Nandito nga po yung ating Prosecutor General. Hindi ko pa nga alam ba't nandito siya sapagkat i-repair naman namin sa inyo. Ito po yung tuntunin dito. Hindi kami makikipag-compete sa inyo sapagkat kami strictly in aid of legislation. We have come across this problem. The magnitude, no one can deny. Ang jurisprudence pa nga ho, Mr. Chair, Neri versus Senate, ito po yung sinasabi. Should respondent committees uncover information related to a possible crime in the course of their investigation, they have the constitutional duty to refer the matters to the agency or branch of government. Lahat po ng ito ay hinugna para i-repair either sa DOJ, sa Ombudsman, sa ating National Prosecution Service. Sinasabi pa po, while it may be a worthy endeavor to investigate the potential culpability of high government officials, including the President, in a given government transaction, it is simply not a task for the Senate to perform. The role of the legislature is to make laws, not to determine anyone's guilt of a crime or wrongdoing. Our Constitution has not bestowed upon the legislature the latter's role. Just as the judiciary cannot legislate, neither can the legislature adjudicate or prosecute. So the legislature remains to be an instrument for legislating laws. We cannot adjudicate, we cannot prosecute. Siguro po, alam na ninyo, Mr. Chair, hindi ko po alam anong oras, but I think earlier hours, nagpadala yata former Congressman Saldico a video recording. At dyan po ay napakarami niyang sinasabi na aligasyon, ngunit hindi po pwedeng hindi bigyan po ng atensyon. Nagpapatunay lamang po na lumawak na po talaga at lumalim ang pinag-uusapan nating problema. We cannot ignore that statement uploaded in the Facebook, Mr. Chair.